Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Sa pagkakataong yaon, darating si Miguel, ang makapangyarihang bantay ng bansang Israel, at magkakaroon ng matinding kahirapang hindi pa nangyayari kailanman. Ngunit maliligtas ang mga kababayan mong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng Diyos. Mabubuhay ang marami sa mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig. Ang iba'y sa buhay na walang hanggan, at ang iba'y sa kaparusahang walang hanggan. At yaong may pagkaunawa at umakay sa marami tungo sa kabutihan, ay magniningning na parang tala sa kalangitan magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Ang biyayang kaloob mo ay kahangahangang tunay. Nababatid ko na ika'y kasama ko oras-oras. Sa piling mo kailanmay hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak, ang lagi kong nadaramay hindi ako matitinag, pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan, sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan, ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Bawat saserdote ay nakatayong naglilingkod araw-araw at naghahandog ng iyon at iyon ding mga hain, subalit hindi makapapawi ng kasalanan ang mga haing iyon. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan, at iyo'y sapat na. Pagkatapos lumuklok siya sa kanan ng Diyos at naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Sa makatwid, sa pamamagitan ng isa lamang paghahandog ay kanyang pinapaging banal magpakailanman ang mga nilinis niya. Sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa mga araw na iyon pagkatapos ng mga napakalaking kapighatian, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan, at makikita ang anak ng tao na nasa alapaap, dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na panig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang ng Diyos mula sa lahat ng dako. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag sumisipot na ang mga dahon sa sanga nito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga bagay na ito, malalaman ninyong malapit na ang panahon ng pagparito niya, nagsisimula na. Tandaan ninyo, magaganap ang mga bagay na ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Ngunit walang nakaaalam ng araw o oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man, ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nais ko po munang batiin ang mga araw-araw na sumusubaybay sa atin pong pagninilay sa salita ng Diyos dito po sa TV Maria. Ang mga nasa Italia, iba't ibang bahagi ng Europa at ng Middle East, mga nasa Canada, US, Taiwan, Singapore, at iba't iba pang bahagi ng buong mundo at buong Pilipinas. Sumayin niyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. Patapos na po ang ating taong pangliturhiya, kaya nga po tungkol na sa pagtatapos ang atin pong mga pagbasa.
Hindi po tayo komportabling pag-usapan ang mga bagay na ganito. Kasi po parang nakakapanindig balahibo, para pong nakakatakot. Takot po tayong pag-usapan ang mga ganitong isyu ng pagtatapos, kamatayan, paghuhukom. Pero hindi po pananakot ang hatid ng ating mga pagbasa, kundi pag-asa. Pag-asa. May paanyaya po sa ating gawing karanasan ng langit ang buhay natin dito sa lupa. Upang ang paglalakbay natin ay maging paglalakbay mula sa langit dito sa lupa, patungo sa langit, sa buhay na walang hanggan. Ang buhay po ng bawat Kristiyano ay dapat tanda ng pag-asa. Dapat paalala na totoo ang langit. Minsan raw po nag-uusap si Satanas at ang kanyang mga kampon kung ano po ang dapat na gawin, dapat na sabihin sa mga tao para hindi na magpakabuti ang mga tao, para hindi na baguhin ng tao ang kanilang masamang pamumuhay. Sabi po nung isa, sabihin natin na hindi totoong walang katapusan ang daigdig, walang end of the world, wala silang katatakutan. Pero ang sagot nung isa, hindi pwede. Ngayon pa lang ay nararanasan na ng maraming tao ang patikim ng pagtatapos ng mundo. Merong lindol, pagputok ng bulkan, may tsunami, merong malalakas na bagyo. Hindi pwedeng sabihin sa kanila na walang katapusan ang mundo. Sabi naman nung isa, sabihin na lang natin na hindi totoo ang impyerno. Kasi kahit anong masamang gawin nila, okay lang kasi wala naman silang katatakutan, wala namang impyerno. At ang sagot ni Satanas sa kanila, hindi pwede. Ngayon pa lang nga nararanasan na nila ang tila mala-impyernong buhay. Merong mga malagim na aksidente, merong biglaang pagkawala ng mahal sa buhay, merong pagkawasak ng pamilya, mga epekto ng droga. Ang dami-dami ngayong namamatay dahil sa COVID. Ito palang mala-impyernong buhay na. At naisip nung isa, sabi niya, alam ko na, sabihin natin sa kanila ng paulit-ulit, may bukas pa, huwag muna ngayong magpakabait, bukas ka na lang magpatawad, bukas ka na lang magmahal, bukas ka na lang maging mabuti, bukas ng bukas, hanggang maubusan na ng panahon, wala ng panahon para magbago. Wala ng panahon para maging mabuti. Sa bawat ngayon natin, maging mulat tayo sa pagdating ni Jesus. Sa atin pong pagkilos, hayaan po natin na dumating si Jesus. Hayaan natin na maranasan natin si Jesus. Hayaan natin na marinig natin si Jesus. Maging karanasan ng langit ang bawat araw. Wala tayong maipagmamalaki. Wala tayong maipagmamayabang. Sa usapan ng pagtatapos at paghuhukom, wala tayong kapangyarihan, walang kayamanan, walang koneksyon ang makakapigil nito. Everything is powerless and poor in the face of death in the end. Ano man ang naipundar natin dito sa lupa, ano man po yung pinag-aralan natin, yung ating mga ari-arian, yung atin pong kayamanan, ano man po yung narating natin dito sa lupa, mga posisyon ng kapangyarihan sa pamahalaan, sa hanap buhay, hindi po natin ito maipagmamalaki upang maging tikit natin sa langit. Wala tayong dapat ipangamba. Nagsimula po yung Ebanghelyo sa mga nakakatakot na bagay. Ngunit, paano po magtatapos? Nagtapos tungkol kay Jesus. Ang mabuting balita sa atin, ang Diyos na tatanggap sa atin sa langit ay ang Ama na ipinakilala sa atin ni Jesus. Mapagmahal at mapagpatawad. Mabuti na lang
Ang Diyos ang huhukom sa atin, hindi tayo. Mabuti na lang, ang pamantayan ng paghuhukom ay pamantayan ng Diyos at hindi pamantayan natin. Ito po ang salita ng Diyos, ang salita ng buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo po ngayon ay sama-samang mananalangin para po sa mga yumao nating mga kamag-anak, mahal sa buhay, kapatid, kaibigan at pinagkakautangan ng loob. Manalangin tayo. Ama naming may kapal, itinuturo sa amin ng pananampalataya na ang iyong anak na si Hesukristo ay namatay at muling nabuhay upang hanguin kami sa kamatayan. Yayamang ang aming mga kapatid na yumao ay nahihimlay na may pag-asa kay Kristo, loobin mo na sa huling araw makasama sila sa kanyang muling pagkabuhay sa langit. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Kapayapaan kailan may pagkamitin ng may kapal, sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sana po ay na-inspire kayo sa aming Sunday episode ng Salita ng Diyos, Salita ng Buhay. At para po sa iba pang reflections at mga programa ng TV Maria, maaari po kayong mag-subscribe sa aming YouTube channel at TV Maria Feels. I-click lang po ang notification bell para po ma-notify sa aming mga bagong episodes. Maraming salamat po at God bless po sa inyo.